Agila Balita. Balik tayo sa ating mga balita. Panahon ng tag-init ngayon, tindi ng init. Sabi nga nila, aabot na ho ng 40 degrees Celsius ang heat index. At ang payo, kinakailangan daw ho, kung tayo gustong umiwas na magkasakit, magkaroon ng heat stroke, mamalagi sa loob ng bahay. Ang problema, paano kung disalamin ang buong bahay mo at pumapasok din ang init? Ayan, may sagot dyan ang Trendway Builders Incorporated. Meron ho silang dinevelop na at ini-improve pang teknolohiya. Kasama natin si Ginoong Edmond Lee, ang Pangulo po ng Trendway, at saka si Dr. Gil Nonato Santos, Chair po naman ng Physics Department ng De La Salle University. Pag-uusapan natin itong NanoCoat Anti-Heat Solution. Siguro, Sir Edmond, kayo na muna magpaliwanag. Paano nagpa-function itong NanoCoat Heat Solution? Unang-una po, gusto ko po i-explain kung ano yung pangalan ng NanoCoat, yung brand. Yung NanoCoat ay isang coating po, isang pintura made from nanotechnology. So ano yung NanoCoat Anti-Heat Solution? Ibig sabihin, Sir Edmond, pipinturahan mo yung salamin. Yes. Okay. Pipinturahan na natin yung salamin. Ang kagandahan dito, transparent po to, Okay. So, pag transparent, ang ibig pong sabihin nito, pag napahiran na po yung ating salamin, clear pa rin ho siya, kita yung loob, kita pa rin yung labas. Ngayon, natatakpan na po, napipigilan na po natin yung pagpasok ho ng init at saka actually ng UV, ultraviolet rays po. Hanggang saan? Up to what degree? Kaya ho natin bawasan yung pagpasok ho ng init ng up to 5 degrees centigrade. 5 degrees centigrade. 5 degrees centigrade. Translating into savings, syempre, alam natin, pagka mainit ang loob ng bahay, tataas ang konsumo ng kuryente. Yes, yapo. Reducing it to 5 degrees centigrade, gaano ho ang translation nito sa kuryente? Malaki hong kabawasan to sa reduction ng kuryente. Meron ho kaming naging isang project na nakaka-save ho siya ng up to 900 kilowatt-hour per month sa isang buwan. So that translates into pesos, mga around 15,000 pesos a month. 15,000 pesos, 15,000. okay. Mas mura ho ang blinds hindi maglagay ka na lang ng blinds. Ano ang disadvantage naman ng blind nung maglagay ka ng blinds over putting up using NanoCoat? Actually yung blinds, we have this misconception, Kala natin yung blinds nagpipigil ng pagpasok ng init. Actually, ang nagagawa po ng blinds, nagpipigil po siya ng pagpasok ng liwanag o glare, or to some extent, nagbibigay po ng privacy. Pero kung hahawakan niyo po yung blinds, mainit pa rin ho. Tuloy pa rin? Tuloy pa rin. Hindi ho pa rin nakakapasok yung init. So, hindi ho niya nagagawa yung gusto nating mangyari, which is to block the heat. At saka kaya ka nga naglagay ng transparent glass, di ba? Para kita mo yung view sa labas. Tama po yun. Tapos lalagyan mo ng blind. Tama okay, edi maglagay ka na lang na kamukha ng ginagamit sa kotse, yung tint. So, ang tint ang tawag dun sa tint is actually, pag sabing tint, may color, yun yung first generation na sunscreen na tinatawag natin, which is yung ginagamit sa kotse ngayon. ginagamit sa kotse. Nakakatulong din siguro to sa pagbablock ng init, ngunit ang disadvantage po nito, dumidilim naman po yung salamin, So, hindi nyo makikita yung view po sa labas, which is yung initial na intention ng ating salamin. Ang pinagkaiba ng NanoCoat Anti-Heat Solution is kaya niyang ipaghiwalay yung init at saka yung liwanag. So, we still enjoy the light na coming in, pero nabablock na yung init. Dr. Santos, anong chemical ho? At saka, ito ho ba dinevelop talaga ng Lasal? Sa pag-aaral ko po, ito po ay aking dating dissertation nung ako ay nagpi-PhD pa sa University of the Pinurso nyo, Philippines. Opo. Ang material po na ito ay tinatawag nating semiconducting material. So, mayroon siyang property na ceramic siya, insulator. Minsan, ito ay isang metal o isang bakal. Kaya pagka mainit, nagiging ceramic. So pagka meron kang, di ba, yung insulator, kaya niyang i-preserve yung init. So kung ang init ay nanggagaling sa labas, di nabablock niya yung init. Pagka sa gabi naman, hindi mainit, ito ay nagiging metal. So, kaya ganyan po ang material na yan, yung tinatawag nating nano-coat material. Nano, ibig sabihin, nano, ganun kaliliit yung mga particles na ginagamit natin. Teka muna,
kung po pwede sa bahay, edi pwede rin sa sasakyan. Pwede po. In fact, ito po yung aming susunod na mga pag-aaral na ang ating mga utility vehicles, ang ating mga pang-publikong sasakyan ay pwede rin hong lagyan ng nano coating para hindi ho mainitan ang ating mga pasahero. Sa ngayon, maraming nakakaranas ng init sa MRT, sa mga bus, habang sila ay nakasakay dahil sa teknolohiyang nano coat, mapiprevent yung pagpasok ng init habang nakikita ang mga tao sa loob. Pero kailangan tempered tong glass mo, ano? Opo. Para naman matibay. Kailangan po tempered para po hindi mag-fail o mabasag ang Oo, hindi salamin. kasi siyempre absorb ng heat eh. Oho. So dapat tempered. Gaano katagal siyang protected from heat? Itong technology na ito, itong pagka nilagyan mo na, nag-apply ka na ng nano coating, gaano katagal? Ang buhay ho ng nanocoat, umaabot po ng 10 taon. 10 taon? Hindi galing, lang po siya 10 taon na po protect din po ang glass. Okay. Meron hong demo machine, demo equipment. unit po. ang grupo nila Sir Edmond, ano ha? Paano ba yan? Sige nga, anong kaibahan yan? Paki-demo mo nga, ano? Okay. Ilalapit ko lang to sa inyo, sir, no? Okay. So, Gaano kaliwanag yung light na yan? opo. Itong lamp po, 300 watts po siya. 300 watts. Di mainit yan. Mainit po siya. Okay, no? 300 watts. Itong lamp po to, meron ho tatlong different 3 glass finishes. No? Yun ang una, papakita po natin yung normal na Normal glass. glass. And then, kadalasan po, tint po ang ginagamit natin Okay. sa pag-block ng init. At saka ito yung pangatlong finish po, yung nano coat na po. Okay. No? As you can see ho, parang wala hong pagbabago ang salamin, napaka-clear pa rin ho. Pero it will do its work already. Okay. Ngayon, i-on ko po itong ilaw. And Kuya Angel, I'll ask you to put your hand here para makita niyo Sige, po kung ano unahin yung muna effect niya. siguro natin doon sa normal. Normal glass po. Okay. Sige po. Yeah, normal. So, i-on ko na lang po. Sige po. So, Init, Jojo. Init nga. mainit na. Okay. Mainit. Okay, Okay. sige. So, ito po yung pag nakatint na po. Okay. Ganun naman din. Walang pagbabago. Anong pagbabago? At saka ito po pag naka-nano-coat na. Oo nga, no ha? Walang tumatagos na init. So, ulitin ko pa yung wala pang coating, Yeah. yung wala pang coating, at pag naka-coat na po. Ang laki ng diferensya, oh. May konting tumatagos, pero mas ang laking diferensya. Laki no, po ha? ng difference. Oh. Oh. Sino gusto mag-volunteer? Basta mukha lang ilalagay. Sir Glenn. Sir Glenn, want to try? So, So, at yun yung kagandahan function nito, niya, clear oh. pa rin siya. Wala Okay. ho siyang, so hindi magsasuffer yung inyong visuals, inyong view. Okay. Ang gusto kong malaman ngayon, Doc, paano ang application yan? I-spray mo? Ang kagandahan ho nito, ito yung tinatawag nating curtain technique. No? So ito'y by gravity, yung nanocoat ay dinalagay sa dulo ng glass at gumagamit ng tinatawag nating spray. Tapos i-drip yung coating sa dulo ng glass. Tapos by gravity, mako-coat yung glass. Hayaan mo siyang parang tumulo. Ano, Opo. papantay ng kusa yun? Papantay po. Tapos meron po tayong parang tinatawag na catcher o yung parang pinaka-catcher nung ano. Okay. Para yung mga na sobra excess ay ito ay nagagamit pa rin. Bakit ngayon lang ho ito lumabas sa industriya? Actually, itong product na to, as early as early 1980s, meron na po. No? Ngunit hindi pa siya commercially viable during that time. So, nagagamit po siya sa mga special operations. Ngunit for the past 8-9 years, meron na tayong na-develop na, well, unang-una nag-improve din yung nanotechnology. Okay, No? Secondly, nagiging na-improve ho yung production na capacity niya. So, Kaya napamura. Naging affordable na po. Sir Edmo naman, ang mura lang magpatintang sasakyan eh. Well, Baka naman mahal to. well, itong product na to, pag ikukumpara po natin sa tint, actually, mas mura po siya. By how much? By 50%. Oh? Opo. So, kung ito gagamitin mo sa sasakyan, kasi kadalasan doon tayo nagpapatint, 50% cheaper? 50% cheaper po siya. Aba,
affordable naman. Oo. So paano yung ano, definitely mas affordable, kaya mo nga magpatint. So paano ho yung ano, libre na rin yung application? Kasama na po yung application na yung pagkabit po kasama. Paano kung high rise? Nakita naman ho ninyo itong dito sa may paligid ng Net 25, di ba? Puro bago yung building, puro glass. Paano ho yung application yan? Ang application ho kasi dito sa NanoCoat, pwede hong gawing either side, no? Inside or outside. Sa loob. Okay. So kung high-rise ka, sa loob po natin ina-apply to. So, mas maganda kung sa loob. Mas maganda po sa loob dahil mas protected siya from the elements. So nagtatagal ho siya ng Okay. kanyang 10 Dok, years. kung pwede sa glass, di pwede rin sa ano? Pwede sa bakal, pwede sa iba pang conductor na heat. Actually, pag meron kaming pag-aaral din sa mga wiring, meron din sa mga ibang mga tubo. Oo. Ang kagandahan nito, bukod sa heat, kaya rin niyang pumatay ng mga bakterya. Aba. Sa aking pag-aaral, nakapatay na kami ng E. coli at Staphylococcus. At nag-aaral pa kami ng iba-iba pang bakterya para pwede rin itong gamitin sa mga hospital, Okay. sa mga restaurant, para safe ang mga tao. So, pwede po siyang i-apply sa wall, sa kahoy, for example? Pwede rin po, may pinag-aaralan kaming lately sa ating mga furniture industries, yung tinatawag nating mga Philippine woods, na tinatawag nating bamboo, rattan. Ito'y nakakatulong sa pag-preserve ng wood. So, pero ano ito, i-apply mo lang prior to installation o kahit naka-install na, pwede na? Pwede yung naka-install, pwede rin prior to installation. Pwede po. Oo. Ito ho, available na ba ito nationwide? Meron ho bang, kasi siyempre baka sabihin ng mga nanonood sa atin ngayon sa Mindanao, paano naman kami, mas mainit sa amin dito, o kaya sa may bandang norte. Meron ho kaming programa, ang tawag po namin nanopreneurs, no? Nanopreneurs. Nanopreneurs. Ano yun? Mga unanong magnegosyo. Hindi, joke lang. Well, this is short for NanoCoat Entrepreneurs, no? Okay. Ito po yung mga mga kasama po natin o mga nakikilala natin na nakita niyo yung produkto, nagandahan sila, alam nilang malaking tulong po, no? Mga benefits po, no? So, bukod sa nakita nilang gusto nilang makatulong, gusto rin nilang pasukan po yung Pwede silang Yes. mag-apply, Opo. sila na maging service provider doon sa lugar. Yes. Teka, maganda yan. Saan sila pwede tumawag? Well, right now, pwede hong tumawag sa head office namin. Meron kaming hotline. Ang hotline po namin is 0917-510-NANO. Okay. Okay? 0917-510 NANO, yung nano, or in numbers naman is 6266. 6266. Ayan, 6266, okay. yan. Para doon sa mga gustong mag-venture sa... Kita naman ninyo, Labor Day ngayon, ha? Pero pag dinegosyo ho ang ating pag-uusapan, ha? Huwag lang ho kayong matutong mag-apply. Ang pag-aralan ho ninyo kung paano ho kayo magdinegosyo. Para doon sa mga interesado, 0917-510-NANO o 0917-510-6266. Subukan ho ninyo. Mas malaking katipiran ho ito kaysa mag-aircon ho kayo maghapon. Ano, ha? Oo, lalong-lalo, baka pwede nyo tingnan yung paligid dito mamaya. No? Pwede. Kuya Angel, if I may add something okay. else, no? Actually, kung hindi yun natin natalakay po lahat ng dapat natin may talakay, pwede ho nilang pasyalan yung aming Facebook page po. Meron kaming Facebook okay. page. Just go to NanoCoat Anti-Heat Solution at mabibview nyo po yung lahat ng mga activities po namin. Ayan, okay. Sige po, good luck. Yan na po ang kabuuan ng ating mga balita. Sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service, ako po si Angel Palmones. Susunod na ang letters and music dito po sa Net 25 at by request kasama si Victor Wood sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita!